Ako po si Shari at heto po ang aking confession. Hindi ko alam kung papaano ko ito sasabihin, pero gusto ko pa rin po itong ibahagi. Para sa iba, imposible itong mangyari, pero ito po ay totoo. Dati po ako nagtatrabaho bilang factory worker sa Maynila. Taga Mindanao po ako, sa probinsya po ng Basilan. At dahil abala ako sa paghanap buhay, minsan lang po ako makauwi sa amin. Ako ang bunso sa aming 3 na magkakapatid. Hindi gaanong kalaki ang kinikitang pera ng magulang ko, kaya nagsisipag talaga ako magtrabaho para makatulong sa kanila. Maayos naman ang kita ko sa ganitong trabaho, kaya nakakapagtabi pa ako ng pera para sa sarili ko. Ngunit nagsimula ang lahat nung 8 taong gulang pa lamang ako. Napansin ko na merong kakaiba sa pamilya namin. Hindi ko palang kasi masabi kung ano. Naalala ko rin dati ang panay paglinis nila mama at papa sa gabi. Tapos, naalala ko rin dati ang panay pag-alis nila mama at papa sa gabi. Tapos may isang kwarto dito sa bahay namin na ayaw pa buksan sa akin. Aalis na naman kayo ni papa? Oo May kailangan lang kaming puntahan. Gabi na po Delikado na mama. Huwag kang mag-alala. Ayos lang kami ng papa mo. Hayaan mo sila mama at papa. Oo nga. Hindi mo pa kasi naiintindihan ng lahat. Hayaan mo sila. Bata ka pa. Hindi ko na binigyan pansin ang lahat ng yon. Kasi akala ko may dahilan ng lahat ng ginagawa nila. Maging ang pinagbabawal na kwarto ni mama, hindi ko na pinapansin. Baka kasi may gamit to na baka ayaw nilang masira ko. Sa paglipas po ng mga taon, ay ganoon ang naging takbo ng buhay namin. Nasanay na ako sa ganoon ang nangyayari sa akin dahil bata pa ako noon, kaya binabaliwala ko lang ang lahat. Lumipas po ang mga taon, meron pong napabalita sa amin na meron daw gumagala tungkol sa aswang. Tuwing gabi raw po yun. Nako iha, mag-iingat ka sa tuwing uuwi ka ha. Lalo na tuwing gabi. May nabiktima na naman kasi ang aswang. Totoo po ba yung sinasabi niyo? Oo naman. Apo ni Mang Kaliw ang biktima. Kawawa. Wakwak ang dibdib hanggang tiyan. Tapos nawawala yung mga laman loob. Kaya mag-iingat ka. Nang makauwi ako sa bahay namin, ay agad kong sinabi sa mga magulang ko ang lahat. Ang nakapagtataka lang, hindi sila nababahala. Wala silang pakialam sa ganoong balita sa lugar namin. Saan mo naman narinig ang tungkol dyan, Aber? Kay Aling Marites po. Patay na raw po yung apo ni Mang Kaloy. Hindi aswang ang may gawa nun. Baka napagtripan lang siya ng mga adik dito sa atin. Hindi tao yung may gawa nun sa kanya, Papa. Aswang daw. Hindi mo naman nakita na aswang Huwag ka nga agad maniwala. Natahimik na lamang ako. Kinagabihan, nagising ako sa mahimbing kong pagtulog. Naiihi kasi ako kaya bumangon ako. Habang patungo ako sa banyo, ay napansin ko yung kwarto na pinagbabawal ni Mama. Nakabukas ito ng konti, kaya sumilip ako. Dahan-dahan ako lumapit sa pintuan at nakita ko sila Mama at Papa sa loob. Nakalood sila sa harap ng isang nakakatakot na estatwa. May sunga ito na para bang isang demonyo. Nakanganga, kaya kitang-kita ang matutulis nitong pangil. Nakalaylay din ang mahaba nitong dila at nanlilisik ang malalaki nitong mga mata. May nakikita rin akong kulay itim na kandilang nakasindi sa harapan nila. Napansin ko rin yung mga garapon na may laman na itim na tubig. Sa pagkakaunawa ko sa ginagawa nila Mama, para silang nagdarasal sa ribulto. Napaatras ako sa takot dahil sa mga nakita ko. Hindi ko na nga namalayan, nasa likod ko na pala si Kuya. Huwag mong sasabihin kay Mama at Papa na nakita mo sila. Ano bang ginagawa nila, Kuya? Hindi mo maiintindihan ang lahat. Maghintay ka na lang ng tamang oras. Pagkatapos ko pong makita yon, hindi talaga ako makatulog ng maayos. Ang daming tanong ang nagpapaikot-ikot sa isipan ko. Isang araw, nagkagulo po sa lugar namin.
Meron kasi ulit balita tungkol sa pag-atake ng aswang. Grabe na talagang nangyayari. Inubos daw ng aswang ang mga buntis sa kabilang barangay. Totoo ba yun, Mare? Saan mo naman nakuha ang balitang yan? Doon mismo sa kumahari kong taga-kabilang baryo. Diyos ko po, nakakatakot. Ang sabi pa nga sa akin, mukhang mag-asawa raw ang aswang. Sila daw ang umaatake tuwing gabi. Hindi ko na pinakinggan pa ang ibang pinag-uusapan nila Aling Sol, pati nila Aling Marites. Nang makauwi ako sa bahay, ay agad akong sinalubong ni Mama. Binigyan niya ako ng isang baso ng tubig na merong lamang dahon. Inumin mo yan, dahil gamot yan. Para saan po ito? Wala naman po akong sakit ah. Huwag ka na magtanong. Sundin mo na lang ang pinapagawa ko sa'yo. Sige po ma, iinumin ko na po. Mamayang gabi, sumama ka rin sa amin sa pagdarasal. Tumangutang walang ako kay Mama. Kinagabihan po nun, pagpatak ng 10:00, ay sabay-sabay kami nila Mama pumasok sa loob ng kwarto. Doon ko po nakita ang mas malinaw na nakakatakot na itsura ng estatwa. Magsiluhod na kayo. Magsisimulan ang pagdarasal. Pagkatapos silang magdasal, ay ininom nila ang tubig na nasa may garapon. Bandang 11:00 ay muling nagpaalam sila Mama at Papa na aalis sila ng bahay. Pagpasok ko ng kwarto ko, nagtaka ko kasi bigla akong nakadinig ng malakas na pagaspas ng pakpak. Agad kong binuksan ang bintana ng kwarto. At nang gawin ko yun, tumama ang sinag ng buwan sa akin. Bigla akong nahilo na para bang may kung anong gustong kumawala sa loob ko. Nahihirapan din akong huminga. At pakiramdam ko, sasabog ang ulo ko. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Hindi ko na nga nakayanan ng sakit, kaya sumigaw na ako. Hindi ko marinig ang sarili kong boses. Ang tindi ng nararamdaman ko. Pero kahit na ganon, binigay ko talaga ang lahat para maisigaw ko ang sakit na nasa loob ko. Maya-maya, nakita kong bumukas ang pintuan ng aking kwarto. Agad naman pumasok si Kuya at Ate. Inumin mo to para mawala ang nararamdaman mo. Magtiwala ka lang. Gagaling ka din. Kailangan mong ubusin ang itim na tubig. Nang maipasok ko sa bibig ko ang itim na tubig, ay agad akong napangiwi sa lasa. Napakapait kasi nito. Ilang minuto ang lumipas, ay nawala na nga ang sakit na nararamdaman ko. Tumayo si Ate at sinara ang bintana sa kwarto ko. Habang bilog pa ang buwan, wag mong bubuksan ang bintana sa kwarto mo. Bakit naman Ate? Ano bang meron? Ano ba talagang meron sa pamilya natin? Malalaman mo rin ang lahat sa tamang panahon. Kinabukasan po, muling nagkagulo sa barangay namin. Nagkalat ang mga patay na hayop. Lahat sila, nakabukas ang tiyan. Nawawala ang mga laman loob. Aswang ang may gawa! Naaktuhan ko sila mismo. Sinubukan kong tagain pero masyado silang mabilis kumilos. Ibig sabihin ba Mang Kaloy, totoo ang balita na mag-asawa nga ang aswang? Oo, Marites. Totoo. Kitang-kita ng dalawa kong mata. Kinilabutan ako sa aking mga narinig. Nung mga oras na iyon, ay lumakas ang kutob ko na may kinalaman sila Mama at Papa sa mga nangyari. At meron na talaga akong duda noon na ang pamilya namin baka nga mga aswang. Pero sa kabilang banda, ayokong maniwala. Hindi ko matatanggap. Kinagabihan, bilog na naman ang buwan. Pumasok si Mama sa kwarto ko. Meron siyang daladalang garapon na may lamang itim na tubig. Inumin mo yan. Gamot yan. Anong klaseng gamot ba ito, Ma? Basta, inumin mo na lang. Sinunod ko ang gusto niya. Kasi, nagamot naman talaga nun yung sakit na naaramdaman ko nung isang gabi. Kaya talagang naniwala ako. Sa pagkakatanda ko, 2 kutsara ang iniinom ko gabi-gabi. Nakikita ko din na umiinom sila nun kaya
Hindi naman ako nagduda. Kasabay naman po nun, naging sunod-sunod yung pagpatay sa lugar namin. Hanggang isang gabi, mga 11:00, umuwi si Papa ng duguan na may tama sa kanyang tagiliran. Mabilis siyang inalalayan ni Mama, kasama si Kuya. Tapos, pinapasok nila si Papa doon sa kwarto. Ate, di ba dapat dalhin si Papa sa ospital? Huwag na huwag mong sasabihin sa iba ang nangyari kay Papa kung ayaw mong mapahamak tayo. Kinabukasan po nun, nagulat ako. Si Papa kasi, magaling na. Wala nang kahit na anong galos sa kanyang katawan. Sabay-sabay kaming umalis para magsimba. Kilala din kasi ang pamilya namin na makadiyos. Hindi kasi kami nagpapahuli sa pagsisimba. Ngunit ang ipinagtataka ko lang, kahit nagsisimba kami, ay ni minsan, hindi kami tumanggap ng osya. Hindi ko alam kung bakit. Iniisip ko nga na baka normal lang ang ganoon. Hanggang sa umabot na po ang taong 1999. Dito na po nagsimula ang nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Meron kasing bagong lipat na kapitbahay sa amin. Bale, 2 pamilya po sila. Yung isa ay buntis at yung isa naman kakapanganak lang. Bilog na naman ang buwan ng gabing yun. Eksaktong 10:00 nga, pinuntahan ako ni Mama sa kwarto ko. Huwag na huwag kang lalabas ng kwarto mo. Kahit na ano pa man ang marinig mo. Kahit hindi ko pa man nakikita na mag-anyong aswang sila, alam ko na talagang aswang ang pamilya ko. Kaya ayaw nila ako lumabas kasi ayaw ko makita ang kanilang anyo. Nagtanong-tanong ako sa mga matatanda tungkol sa mga aswang. At ang isa sa nalaman ko ay yung tungkol sa itim na bato. Nalaman ko na pinapasa pala ang mga ito. Kumbaga, pwedeng sa kamag-anak, pwedeng sa hindi. At kung sino man ang makakatanggap, ay magiging ganap na aswang. Pwede itong ibabad sa tubig. Pero kung kamag-anak ka raw, ang isa sa mga pwedeng paraan ay yung ibababad ito sa tubig. At yung tubig na binabaran po ng bato, pwede mong ipainom sa kamag-anak mo para maging aswang. Kapag ganoon ang pamamaraan, hindi naman agad-agad magiging aswang. Dahang-dahang lalabas ang pagkaaswang na magaganap sa tamang oras. Ganoon ang ginawa nila Mama sa akin. Kaya nang malaman ko ang lahat ng yon, ay itinigil ko ang pag-inom hanggat maaga pa. Kinagabihan nun, muli po silang magsasagawa ng ritual. Kaso, hinarangan ko po si Mama. Sa sobrang galit nga sa akin ni Papa, ay nag-anyong aswang siya sa mismong harapan ko. Tinatawag po na bagat sa Kabisayaan po ang mga aswang na gaya ng uri namin. Kaya ng mga bagat na pahabain ang kanilang mga ulo at iba't ibang bahagi ng katawan tulad na lang po ng dila. Nakakatakot ang nanlilisik nitong mga mata, mahabang mga kamay at matutulis na kuko. Idagdag pa ang nakakakilabot nitong mahabang dila at matutulis na tenga. Wala naman akong nagawa, kaya napilitan kong makisama at sumunod sa ipinapagawa nila. 1 buwan po ang lumipas. Bumisita po sa bahay namin ng nanay. Ang lola ko po. May sakit siya kaya madalas siyang nakahiga sa kwarto. Napag-alaman ko na hindi pala kayang busugin ng ulam at kanin ang tiyan ng mga aswang. At yun ang dahilan kung bakit naghanap sila Mama ng mabibiktima. Isang araw, meron po akong pinuntahan at pagbalik ko po sa bahay namin, kinagabihan, para pong fiesta sa bahay. Napakaraming masasarap na pagkain sa lamesa at talagang lahat ng handa ay karne. Medyo gutom na rin ako sa mga oras na iyon, kaya naman talagang napakain ako. Pinaka nagustuhan ko nga ay yung dinuguan. Napakasarap ng pagkakaluto at napakalinamnam pa nga ng laman loob. Ma, asa na po si nanay? Nasa mesa anak. Yang kinakain mo ngayon. Hindi na kasi namin matiis ang gutom kaya kinain na namin si nanay. May sakit na rin naman siya kaya hindi na siya magtatagal. Huwag ka mag-alala. Kasama yan sa tradisyon ng pamilya natin. Ang kainin ng miyembro.
sa oras na malapit na sila at naghihingalo na. Hindi ko matanggap na kumain ako ng laman at karne ng tao. Kaya noong araw na iyon ay nagdesisyon ako na umalis ng bahay namin. Tumakas ako sa kanila. Hindi naging madali pero nagawan ko ng paraan. Hindi natuloy ang pagkaaswang ko kaya nakapamuhay po ako ng normal. Simula nang umalis ako, hindi ko na sila nakita pa. Nabalitaan ko na nga lamang na nalaman na makapitbahay namin ang totoong pagkatao ng pamilya ko. Kaya napilitan silang umalis. Sa pagkakaalam ko, nakatakas sila mama, ate at kuya. Samantalang si papa naman, nasawi. Sinubukan din ni kuya at ate na bumuo ng sariling pamilya. Pero bigo sila. Sa tuwing kabilugan kasi ng buwan, ay sila mismo ang umaaswang sa kanilang mga mahal sa buhay. Nagpalipat-lipat na lang daw sila ng lugar sa takot na mapatay ng mga kamag-anak ng taong na biktima nila. Yun na ang mga huling balita ko sa kanila. At sa ngayon, masaya na ako na mamuhay. May sariling pamilya. Normal at walang problema.